Hello guys. So, ang topic natin for today, eto, mga malinaw na palatandaan na hindi maitanggi na mahal ka ng isang lalaki. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, eto ating aalamin. Number one, eto yung nag-a-adjust siya. Alam nyo, tayong lahat, lalaki or babae, ay meron tayong tinatawag na ating mga comfort zone. So, madalas, doon tayo. Kasi yun yung tayo ay nakakaramdam ng comfort. Tayo ay at peace. Yun yung comfort zone natin. Pero kapag ikaw na ay pumasok sa isang relasyon, kailangan mong mag-adjust sa napakaraming bagay. Merong tinatawag dyan na culture shock, okay? Sa isang relasyon. Kasi iba-iba tayo ng nakasanayan. Iba-iba tayo ng nakagawian. Iba-iba tayo ng upbringing. At kapag bigla mong nakita ang mga yan, ikaw ay magugulat talaga. Kaya sa ganyang usapin, kailangan talaga ng constant na pag-a-adjust para mag-conform tayo doon sa mga senaryo na ating nasasaksihan sa araw-araw sa piling ng ating karelasyon or sa piling ng ating nililigawan. Sinisinta, iniirog, di ba? Adjustment yan. Kailangan talaga yan para maging maayos at matiwasay ang pagsasama. Hindi pwede yung ipagpipilitan mo yung gusto mo. So, kapag yung mga katangian na yan ay nakita mo sa isang lalaki, ina-adapt niya yung mga nakikita niya, yan ay ginagawa ng lalaki kapag mahal ka ng tunay, okay? So, ladies, yan po ang number one. Number two, ito yung ipinapakita sa gawa or action kaysa sa salita. Yung mga pananalita ng lalaki, madalas dyan nahuhulog ang mga kababaihan most of the time. Kasi yung mga matatamis na pambobola, naku, kilig na kilig ang mga babae at dyan sila bumibigay. Pero madalas ay pambobola lang pala ang mga ganon. Kaya marami ang nabibiktima. So ladies, kapag meron kayong manliligaw or karelasyon na mas mahalaga sa kanya yung mga kilos niya, bihira siyang magsalita, hindi siya matamis magbitaw ng salita, hindi siya bolero. Pero nakikita mo naman sa kanyang mga gawa na yun talaga ang lalaking nagmamahal. Okay? Mas matimbang ang mga kilos kaysa mga pananalita. Marami din kasi sa mga kalalakihan ang tahimik. Kaya sa halip na magsalita, magbitaw ng kung ano-anong mga walang laman na salita, dinadaan na lang niya yan sa gawa. Ladies, alam niyo ang mga pananalita, madalas walang laman yan. Empty words, di ba? Sinasabi lang yan para mapangiti ka, para makuha ang loob mo, pero hanggang doon lang. Number two. Number three, hindi ka pinapabayaan sa mga mahihirap na sitwasyon. Okay? Yung lalaki, talagang sinisiguro niya na nasa maayos ang kanyang minamahal, na hindi mapapahamak ang kanyang mahal. Okay? So, kapag nakita niya na ikaw ay may pinagdadaanan, hindi na yan mapakali. Lalapitan ka niyan, tatanungin ka kung ano ang problema, kung ano yung pinagdadaanan mo. Nandyan siya para magbigay ng tulong, ng suporta, ng comfort. Ganun ang lalaking tunay na nagmamahal. Hindi niya kayang makita ka na nakikitapan. So, dyan mo masusukat na mahal ka talaga ng lalaki. Kasi may mga kalalakihan na kapag alam na may problema, meron kang matinding pinagdadaanan, nako, bigla-bigla yang maglalaho. At bigla na lang ulit yan babalik kapag nagiging maayos na ulit yung mga ganap. Okay? Hindi yan pagmamahal. Pananamantala yan. Okay?
Number 3. Number 4, eto, hinding-hindi ka niya sasaktan. Ang tunay na lalaki, ang tunay na nagmamahal na lalaki, never niyang gagawin ang bagay na yan. Hinding-hindi niya kayang gawin yan sa kanyang minamahal. Of course, magsasabi siya ng kanyang opinion, hanggang doon lang. Pero yung to the point na sasaktan na niya, lalong-lalo na yung physically, never. At never din niyang pagsasabihan ng mga masasakit na mga pananalita. Yung emotional pain, hindi niya yun kayang gawin para sa kanyang babaeng minamahal. Kaya nakakagulat yung mga relasyon na merong sakitan, di ba? Kapag ganon, ibig lang sabihin na hindi tunay ang pagmamahal ng bawat isa. Kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo yan kayang saktan kailanman. Kaya ang lalaki, kapag nananakit na yan, hindi yan totoong nagmamahal. Makasarili yan. Mas nananaig yung pride niya. So ladies, kapag yung kapareha mo ay hindi ka sinasaktan, ingatan mo yan. Number 4. Number 5, eto yung secure ka sa kanya. So, secure ka in the sense na pinoprotektahan ka niya. Yung andyan siya para protektahan ka sa lahat ng pagkakataon. At secure ka rin sa ibang bagay, lalong-lalo na sa aspetong financial. So, kapag ganoon, ang lalaki ay nagsusumikap yan. Talagang ginagawa niya ang lahat ng kanyang kakayahan para ibigay, i-provide yung mga pangangailangan ninyo, pangangailangan mo bilang kanyang minamahal. So, hindi lang yan sa usaping ikaw ay safe sa kanya physically, pero lahat na yan. Kapag nakikita mo na nagsusumikap ang isang lalaki, nag-e-effort siya na maging secure ka sa piling niya, totoong mahal ka niyan. Kasi ang pagmamahalan, hindi lang yan yung kayo ay laging sweet. Hindi lang yan yung kayo lagi ay magkadikit. Hindi po realistic ang ganyan. Kailangan yung mabuhay. Kailangan yung kumain. At lahat yan, kapag ibinibigay ng lalaki yan, mahal na mahal ka niyan. Okay? So, ayan po ang number 5. Number 6, ipinapakita niya na seryoso siya sa inyong kinabukasan. Oh. So, talagang speaking of future na ito, di ba? Dito mo makikita na totoong mahal ka ng lalaki kapag pinag-uusapan na ninyo ang mga kinabukasan or yung future, okay? Medyo pagpapakita na ito na medyo malalim na yung ugnayan ninyo, okay? So, ang lalaki na sincere at mahal na mahal ka, talagang medyo advanced na yung kanyang isip, yung kanyang mga pangarap. At yan ay tungkol sa kinabukasan ninyong dalawa. At kapag nagsasabi siya sa iyo ng mga ganyan or ino-open up na niya ang ganyang topic sa iyo, dapat matuwa ka. Kung mahal mo yan, sigurado na happy ka. Kasi alam mo na yung patutunguhan ninyo. Ikaw na yung kasama niya, yung nakikita niya na kasama niya sa future. Ibig sabihin ay ikaw na yung pangarap niyang magiging katuwang sa buhay. Pagpapakita lang yan na mahal ka ng lalaki. Number 6. So, ayan po ang ilan sa mga bagay-bagay na malinaw na palatandaan na tunay kang minamahal ng isang lalaki. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.